10 taon akong nagpakalipin sa pagtatrabaho para sa pamilya ng dati kong asawa hanggang sa natuklasan ko na ang utang na loob na ipinamumukha nila ay isang malaking kasinungalingan. Ninanakawan na nila ang aking kinabukasan. Sinusubukan pa nilang agawin ang aking anak sa pamamagitan ng maruruming laro. Ngayong gumuho na ang maskara ng inyong peking kabutihan, handa na ba kayong harapin ang galit ng isang inang wala ng balak magpaapi? 11:00 na ng gabi, pero gising pa rin ang diwa ni Liana Reyes. Ang tanging liwanag sa kanyang maliit na apartment ay nagmumula sa laptop na nasa kanyang harapan. Sa tabi nito, isang tasa ng kapeng kanina pa lumamig at mga bundok ng papeles na tila walang katapusan. Pagod na ang kanyang mga mata, nananakit na ang kanyang likod, ngunit kailangan niyang tapusin ang report para sa kliyente kinabukasan. Ito ang buhay niya, trabaho, bahay, at ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Isinandal niya ang sarili sa upuan at pumikit sandali. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at binuksan ang banking app. Bumungad sa kanya ang numero na nagpakunot sa kanyang noo. Malaki na naman ang nabawas. Pinindot niya ang transaction history at nandoon na naman ang pangalan, Rafael Sandoval, ang buwan ng sustento para sa dating asawa at sa pamilya nito. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Para sa mga anak ko ito, Liana, para kina Lia at Jose, paulit-ulit niyang paalala sa sarili para manatili ang kapayapaan. Upang kahit paano'y maibsan ang pagod, binuksan niya ang kanyang Facebook account, isang paraan ng pagtakas, kahit pansamantala lang. Nag-scroll siya sa mga post ng kanyang mga kaibigan, mga masasayang travel photos, mga anunsyo ng engagement, mga simpleng kwento ng pang-araw-araw na buhay. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang naglaho. Natigilan siya sa isang litrato. Isang group picture mula sa birthday party ng isang dati nilang kaibigan. Simple lang ang kuha, pero ang nasa gitna ng larawan ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Nandoon si Rafael, ang kanyang dating asawa, na may malapad na ngiti. At sa tabi nito, nakakapit sa braso niya ay isang babaeng mas bata at nakangiti rin ng pagkatamis-tamis, si Cassandra. Pero hindi yon ang pinakamasakit. Ang background ng litrato. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang bawat sulok nito. Ang kulay ng pader, ang disenyo ng kurtina, ang flower vase sa ibabaw ng maliit na mesa. Iyon ang sala ng bahay na siya mismo ang nagbabayad ng buwan ng hulog. Ang bahay na ipinundar niya para sana sa kanyang pamilya. Nanginginig ang kanyang daliri habang ina-zoom in ang litrato. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Ang kamay ni Rafael ay nakahawak sa baywang ni Cassandra. Isang hawak na puno ng pag-aari. Isang hawak na dati ay para lamang sa kanya. At doon, sa sulok ng litrato, sa likuran nilang dalawa, may isa pang imahe na tuluyang dumurog sa kanya. Ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Lia na walang kamalay-malay na naglalaro ng kanyang mga manika sa sahig. Isang inosenteng bata na naging parte ng isang masakit na eksena. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga pangako ni Rafael noong sila'y naghihiwalay. Hayaan mo na akong manatili sa bahay, Liana, para sa mga bata. Para maramdaman pa rin nila na may pamilya sila. Bumalik din ang mga matatamis na salita ng dati niyang biyenan, si Imelda. Hija, kahit hiwalay na kayo, pamilya ka pa rin namin. Utang namin sa'yo ang lahat ng ito. Mga kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ang sakripisyo niya, ang pagod niya, ang bawat sentimong pinaghirapan niya. Lahat ay ginawa nilang isang malaking katatawanan. Humarap siya sa salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang isang babaeng pagod na may namumuo ng mga luha sa gilid ng mga mata. Ngunit sa ilalim ng pagod at sakit, may ibang bagay na nagsisimulang mabuo. Isang apoy, isang galit, na matagal na niyang kinimkim. Hindi na ito tungkol sa kanya.
Hindi na ito tungkol sa nasirang pag-ibig o sa perang nawawala. Ito ay tungkol na sa kanyang mga anak. Tungkol sa pagprotekta sa kanila mula sa isang kapaligirang puno ng lason at panloloko. Ang pagtitiis niya ay may hangganan. At ngayong gabi, narating na niya ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang pumalit sa panginginig ay isang malamig at matatag na determinasyon. Hinanap niya ang pangalan ni Rafael sa kanyang contacts. Pinindot niya ang call button. Ang screen ay nagliwanag. Calling Rafi. Huminga siya ng malalim. Pinakiramdaman ang bawat pagtibok ng kanyang pusong naghahanda para sa isang gera. Tumunog ito ng 3 beses bago sinagot. Sa bawat pagring, lalong tumitibay ang loob ni Liana. Pagod na siyang maging biktima. Hello? Ang boses ni Rafael sa kabilang linya ay antok at bahagyang may inis. Liana, gabing-gabi na napatawag ka? Walang paligoy-ligoy si Liana. Ang boses niya ay kasing lamig ng gabing iyon. Nakita ko ang litrato, Rafi. Isang sandaling katahimikan. Narinig ni Liana ang pag-ubo nito. Isang senyales na nabigla ito. Litrato? Anong litrato? Huwag ka nang magmaang-maangan. Mariing sabi ni Liana. Ang galit ay nagsisimula nang kumulog sa kanyang dibdib. Yung litrato ninyo ni Cassandra sa sala ng bahay habang naglalaro sa likod ninyo ang anak ko. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Rafael. Yun ba? Kaibigan lang, Liana. Birthday party. Alam mo naman yan. Kaibigan? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Liana. Rafi, hindi ako tanga. At kahit pa sabihin nating kaibigan lang, anong karapatan mong magpasok ng ibang babae sa bahay na ako hanggang nagbabayad? Sa harap pa mismo ng anak natin. Dito na nagbago ang tono ni Rafael na wala ang pagkukunwari at pinalitan ng pagkadepensa. Ano bang problema mo? Bahay ko rin to at karapatan kong maging masaya. Bahay mo? Halos pasigaw na ang boses ni Liana. Hindi na niya mapigilan ang sarili. Binabayaran ko yan. Ang kuryente, ang tubig, ang pagkain ninyo sa araw-araw, ako ang gumagastos. Habang ikaw nagpapakasaya kasama ang babae mo gamit ang pera ko. Hindi ko naman hiningi sa'yo yan, di ba? Ikaw ang kusang nagbibigay. Ganti ni Rafael. Dahil sa mga anak natin. Narinig ni Liana ang tila agawan sa kabilang linya. At pagkatapos ay isang boses na kinikilabutan siya ang pumalit. Isang boses na malambing pakinggan, ngunit puno ng lason. Liana, Hija, si Imelda, ang dati niyang biyenan. Huminahon ka, anak. Malumanay na sabi nito. Naririnig ka ng mga bata dito. Baka magising sila. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liana, ngunit ang galit ay hindi nawala. Tita, nakita niyo po ba ang ginagawa ng anak ninyo? Nakita ko, Hija. At wala akong nakikitang masama. Si Rafi ay binata. Karapatan niyang sumaya ulit. Pero hindi po sa pamamahay ko. Dito na nagsimulang tumulo ang mga patak ng lason mula sa dila ni Imelda. Ang boses niya ay nanatiling kalmado. Ngunit ang bawat salita ay may bigat na parang bato. Hija, huwag mong kalimutan kung sino ang tumulong sa pamilya ninyo noong mga panahong wala kayong wala. Natigilan si Liana. Ito na, ang sandatang laging ginagamit laban sa kanya. Ang utang na loob. Nagpatuloy si Imelda. Naalala mo ba noong nagkasakit ang mama mo? Noong halos wala na kayong makain? Sino ang nandyan para sa inyo? Sino ang nagbigay ng pera para sa ospital nang walang pag-aalinlangan? Kami, Liana. Kami. Ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Liana. Pinipiga ito. Sinasakal siya. Ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng pagkakasala. Huwag mong isumbat sa amin ang perang ibinibigay mo ngayon, Liana. Sabi pa ni Imelda. Dahil kung tutuusin, kulang pa yan. Isipin mo na lang na bayad yan sa utang
na hindi mo kailanman mababayaran. Ang utang na nagligtas sa pamilya mo. Hindi, hindi po yan pareho. Hirap na sabi ni Liana. Parehong-pareho, Hija. At isa pa, dagdag ni Imelda. At ngayon, ang mga bata naman ang ginamit niyang panangga. Gusto mo bang lumaki ang mga apo ko na walang kinikilalang pamilya mula sa kanilang ama? Kapag itinigil mo ang tulong mo, para mo na ring itinakwil ang sarili mong mga anak sa amin. Yan ba ang gusto mo? Ang tanong ay parang isang sampal. Napapikit ng mariin si Liana. Ang kanyang determinasyon kanina ay unti-unti nang nadudurog. Paano niya lalabanan ang isang multo ng nakaraan? Paano niya babaliin ang isang tanikalang hindi nakikita? Sa huling patak ng kanyang lakas, nasabi niya, Ititigil ko na ang sustento. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod, at pagkatapos, ang boses ni Imelda ay naging kasing talim ng patalim. Subukan mong itigil ang sustento, Liana. Tignan natin kung sino ang mas kawawa. Click! Pinatay na nito ang tawag. Nabitawan ni Liana ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Kasabay ng pagbagsak nito ay ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa malamig na sahig. Ang mga kamay ay nakasapo sa kanyang mukha. Ang apoy ng galit na nag-aalab kanina ay tuluyan ng namatay. At ang naiwan ay ang malamig na abo ng kawalan ng pag-asa. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa isang dagat ng utang na walang katapusan. Ang bigat ng nakaraan ay humihila sa kanya pababa. Sinasakal siya at hindi siya makahinga. Lumipas ang Sabado na parang anino lamang para kay Liana. Ang bigat ng pag-uusap nila ni Imelda ay nakadagan sa kanyang dibdib, isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Ngunit pagsapit ng Linggo ng hapon, pilit niyang isinantabi ang lahat. Oras na para sunduin sina Lia at Jose. Sila ang kanyang lakas, ang kanyang liwanag. Habang naghahanda siya ng kanilang paboritong hapunan, adobong manok, ang bango nito ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang puso. Inihanda niya ang mesa na parang may maliit na pista. Gusto niyang maramdaman ng kanyang mga anak na sa kabila ng lahat, ang kanilang munting tahanan ay isang lugar ng kapayapaan at pagmamahal. Bawat kilos niya ay may kasamang pananabik. Ang makita lang ang kanilang mga ngiti ay sapat na para burahin ang lahat ng pagod at sakit. Nang marinig niya ang busina ng school service na naghatid sa mga bata, mabilis siyang lumabas. Sumalubong sa kanya ang mahigpit na yakap ng dalawa niyang anghel. Mami! Sabay na sigaw ni Lia at Jose. Yumuko si Liana at niyakap sila ng pagkahigpit-higpit. Inamoy niya ang kanilang mga buhok. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Nawala si Rafael, si Cassandra, si Imelda. Sila lang ang mahalaga. Kumusta ang weekend sa lola ninyo? Nakangiting tanong niya habang inaakay sila papasok. Okay lang po, Mami, sabi ni Jose. Pinakain po kami ni Lola ng ice cream. Ngunit si Lia ay may ibang kislap sa mga mata. Mami, look po, may bago akong doll. At buong pagmamalaki niyang itinaas ang isang kahon. Nasa loob nito ang isang manika na mas malaki pa sa mga dati niyang laruan, nakasuot ng magarbong bestida. Alam ni Liana na hindi ito basta-bastang laruan. Mahal ito. Wow, ang ganda naman yan, anak. Saan galing yan? Tanong ni Liana. Habang sinusubukan itago ang kaba na nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Bigay po ni Tita Cassie. Masayang sagot ng bata. Ang bait-bait niya po, Mami. Sabi niya po, busy ka daw po palagi sa work kaya hindi mo ako mabibilhan ng ganito. Ang mga salita ay tumama kay Liana na parang sampal. Simple lang ang pagkakasabi, puno ng inosente at walang anumang mali siya. Ngunit ang lason sa likod nito ay malinaw na malinaw. Pinilit ni Liana ng ngumiti. Kahit pakiramdam niya ay dinudurog ang kanyang puso. Talaga ba, anak? Yun lang ang naisagot niya.
Habang inilalabas ni Leah ang manika mula sa kahon, si Jose naman ay lumapit at humawak sa kamay ni Liana. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang tanong na matagal na nitong gustong itanong. Mami, bakit po si Daddy hindi na umuuwi dito sa atin? Ang dalawang suntok ay sunod-sunod. Ang isa mula sa laso ng isang estranghero at ang isa mula sa purong kalituhan ng sarili niyang anak. Hindi na kinaya ni Liana. Yumuko siya at niyakap ang dalawang bata. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanilang mga balikat para itago ang mga luhang bigla na lang bumagsak. Ang higpit ng yakap niya ay hindi na lang dahil sa pagmamahal. Ito'y isang desperadong pagtatangka na protektahan sila mula sa isang mundong nagsisimula ng manakit sa kanila. Kumain na muna tayo, okay? Luto ko ang paborito ninyo, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Ang hapunan ay tahimik. Pinanood ni Liana ang kanyang mga anak na kumakain, ang kanilang mga tawa at kwentuhan ay parang musika sa kanyang tainga. Ngunit sa likod ng bawat ngiti na ibinibigay niya sa kanila, naroon ang isang pusong nagdurugo. Naintindihan na niya ngayon, ang laban na ito ay hindi na tungkol sa kanya. Ang panloloko ni Rafael, ang manipulasyon ni Imelda, kaya niyang tiisin ang mga iyon. Ngunit ang paggamit nila sa inosenteng isipan ng kanyang mga anak, ang pagtanim ng lason sa kanilang murang puso, iyon ang hindi niya mapapalampas. Iyon ang huling patak. Kinagabihan, matapos niyang patulugin ang mga bata, hindi siya mapakali, hindi siya makatulog. Pumunta siya sa kanyang maliit na mesa at binuksan muli ang laptop. Tinitigan niya ang spreadsheet kung saan nakalista ang lahat ng kanyang gastos. Nandoon ang hulog para sa bahay, ang bayad sa kuryente at tubig, ang perang ipinapadala niya para sa grocery ng mga Sandoval. Dati, tinitingnan niya ang mga numerong ito bilang isang mabigat na obligasyon, isang krus na kailangan niyang pasanin. Pero ngayon, iba na ang nakikita niya. Ang bawat numerong nakasulat ay hindi na lang pera. Ang bawat sentimo ay katumbas ng isang patak ng lason na ipinapainom sa kanyang mga anak. Ang bawat bayarin ay ang presyo ng kanilang kalituhan, ang halaga ng pagwasak sa kanilang konsepto ng isang pamilya. Ang utang na loob na ipinapataw sa kanya ni Imelda ay biglang naging walang kwenta. Anong utang na loob ang makakapantay sa kapakanan ng mga anak niya? Walang halaga ng pera ang maaring maging katumbas ng kanilang kapayapaan. Ang babaeng kamchiyo, ang babaeng laging umiiwas sa gulo, ang babaeng piniling maging bulag para sa kapayapaan. Namatay na siya ngayong gabi. Ang pumalit sa kanya ay isang ina. Isang leona na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang mga supli. Kinuha niya ang kanyang cellphone, tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang messaging app at gumawa ng isang group chat para kina Rafael at Imelda. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Ang kanyang pulso ay kalmado. Ang kanyang isip ay buo na. Nagtipa siya ng isang maikli, ngunit malinaw na mensahe. Simula ngayong buwan, wala na kayong matatanggap na kahit isang sentimo mula sa akin. Tapos na tayo. Tinitigan niya ang mga salita sa screen. Iyon na. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Pinindot niya ang send. Para kay Rafael Sandoval, ang araw na yon ay nagsimula tulad ng dati. Perpekto at walang problema. Nakaupo siya sa isang mamahaling cafe katabi si Cassandra, na masayang masaya habang ipinapakita sa kanya ang laman ng mga shopping bags. Ang buhay ay simple, ang buhay ay maganda. Ang pera ni Liana ang nagpapaganda dito. Look, Rafi, isn't this cute? Sabi ni Cassandra, itinaas ang isang blusang sutla. Bagay sa akin, no? Lahat naman bagay sa'yo. Nakangiting sagot ni Rafael habang humihigop ng kanyang latte. Pakiramdam niya ay siya ang hari ng mundo. Si Liana ang nagtatrabaho, pero siya ang nagtatamasa. Isang perpektong arrangement. Alam mo,
May nakita akong bag kanina sa boutique doon. It would perfectly match this blouse. Sabi ni Cassandra, ang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Kung gusto mo, kunin natin. Walang pag-aalinlangang sabi ni Rafael. Isang pitik lang sa kanyang credit card. Simple. Pumasok sila sa isang boutique na amoy pa lang ay mamahalin na. Agad na itinuro ni Cassandra ang isang maliit na leather handbag na nakadisplay. Walang tanong-tanong. Kinuha ito ni Rafael at dinala sa counter. Buong kumpiyansa niyang inabot ang kanyang supplementary credit card sa sales lady. Here, sabi niya, na may kasamang matamis na ngiti para kay Cassandra. Ngunit ang nangiti sa mukha ng sales lady ay unti-unting nawala. Habang tinitipan nito ang card, sinubukan niya ulit. At isa pa. Pagkatapos ay tumingala ito kay Rafael, ang mukha ay puno ng paghingi ng paumanhin. I'm sorry, sir. Declined po. Napakunot ang noo ni Rafael. Ha? Baka system error lang. Try mo ulit. Sinubukan muli ng sales lady, ngunit pareho pa rin ang resulta. Declined pa rin po, sir. Do you have another card? Medyo napahiya. Kinuha ni Rafael ang isa pang card mula sa kanyang wallet. Pareho lang, supplementary card din. Inabot niya ito. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, umiling ulit ang sales lady. I'm really sorry, sir. Decline din po. Ang dugo ay unti-unting umakyat sa mukha ni Rafael. Naramdaman niya ang titig ni Cassandra. Isang titig na mula sa paghanga ay naging pagkadismaya. Ano ba yan, Rafi? Mahinang bulong nito. Nakakahiya. Teka lang. Sabi ni Rafael, pilit na pinapakalma ang sarili. Tatawagan ko lang yung bangko. Lumayo siya ng kaunti at mabilis na tinawagan ng customer service. Matapos ang ilang minutong paghihintay, isang boses ang sumagot. Sir, based on our records, the supplementary cards under your name have been canceled by the primary cardholder this morning po. Effective immediately. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Rafael ang mga salitang iyon. Primary cardholder. Si Liana. Ang pagkapahiya niya ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Nagpaalam siya sa kausap at hinarap si Cassandra na may pilit ng ngiti. May problema lang daw sa system nila. Babalikan na lang natin to. Sa loob ng sasakyan ang katahimikan ay nakakabingi. Ang masayang atmosphere kanina ay ganap nang naglaho. Anong nangyari, Rafi? Tanong ni Cassandra. Ang boses ay malamig. Wala. Si Liana. Nag-iinarte lang yon, sabi ni Rafael. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Nag-iinarte? Rafi, muntik na tayong mapahiya doon. Akala ko ba okay ang lahat? Akala ko ba hawak mo sa leeg ang ex-wife mo? Hawak ko nga. Sigaw ni Rafael. Ang pagkainis ay hindi na maitago. May topak lang siguro yun ngayon. Akala mo kung sino. Well, yung topak niya ang bumubuhay sa tin. Sarkastikong sagot ni Cassandra. So anong plano mo? Hindi pwedeng ganito. Pagdating nila sa bahay, isang mas malakas na unos ang sumalubong sa kanila. Nakatayo sa gitna ng sala si Imelda. Ang mukha ay hindi maipinta. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang screen ay nakatutok sa kanila. Ano to, Rafael? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nagbabadyang panganib. Ipinakita niya ang mensahe ni Liana. Binasa ito ni Rafael kahit alam na niya ang nilalaman. Ang makita ang mga salitang iyon na ipinadala sa kanila na parang mga pulubi ay nagpaalab lalo sa kanyang galit. Dito na sumabog ang matagal nang tinatagong ugali ni Imelda. Nawala ang imahe ng isang mahinahon at mapagmahal na ina. Wala kang silbi. Sigaw niya, idinuro si Rafael. Isang babae lang, hindi mo kayang kontrolin. Hinayaan mo lang na ganituhin tayo ng babaeng yan. Ano ka, palamuti lang sa bahay na ito. Nagpapakasarap ka lang sa buhay habang ang pera unti-unti nang nawawala. Maginagawan ko na ng paraan. Anong paraan? Ang magmukhang kawawa sa mall? Yan ba ang paraan mo? Sigaw ulit ni Imelda. Kung hindi ka kikilos,
Ako ang kikilos. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa kanya. Naglakad siya paikot-ikot sa sala na parang isang general na nagpaplano ng kanyang atake. Hindi ito pwede. Pupuntahan natin siya sa lungga niya. Sa opisina niya. Doon natin siya kakausapin sa harap ng mga katrabaho niya para malaman niya kung saan siya lulugar. Tumingin siya kay Rafael. Ang mga mata ay nag-aapoy. Magbihis ka. Pupuntahan natin siya. Ngayon din. Walang nagawa si Rafael, kundi sumunod. Nawala ang kanyang pagiging hari, ang kanyang kumpiyansa. Sa harap ng kanyang ina, siya ay isang sunod-sunurang sundalo. Habang nagmamaneho siya papunta sa opisina ni Liana sa Quezon City, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Galit kay Liana dahil sa pagpapahiya nito sa kanya, takot sa kanyang ina na tila isang halimaw na nagising at isang kakaibang kaba sa pagharap sa dating asawa. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bagong Liana na ito. Isang Liana na natutong lumaban. Nasa kalagitnaan si Liana ng isang mahalagang email nang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses ng receptionist sa lobby ang narinig niya. Ma'am Liana, good afternoon po. May bisita po kayo dito sa baba. Pamilya niyo raw po. Ang simpleng salitang pamilya ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Liana. Sa isang iglap, alam na niya, hindi ito ang kanyang mga anak. Hindi rin ito ang kanyang mga kapatid na nasa probinsya. Iisang pamilya lang ang darating sa opisina niya nang walang pasabi. Ang pamilyang Sandoval, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang sikmura. Ito na yon. Okay, Rose, papasukin mo na lang sila. Sabihin mo, hintayin ako sa lobby ng floor natin. Sagot niya, pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Copy, ma'am. Huminga siya ng malalim. Inayos niya ang kanyang damit at tumayo. Habang naglalakad siya palabas ng kanyang cubicle, naramdaman niya ang mga mata ng kanyang mga katrabaho. Ang ilan ay nagtataka, ang ilan ay nagbubulungan. Alam nilang lahat na si Liana ay isang pribadong tao. Ang pagkakaroon niya ng bisita, lalo na sa gitna ng oras ng trabaho, ay isang pambihirang pangyayari. Pagdating niya sa lobby ng kanilang palapag, naroon na nga sila. Si Rafael, nakatayo sa gilid na parang nahihiya, at si Imelda na nakaupo sa isa sa mga sofa, ang mukha ay parang pinagsakluban ng langit at lupa. At nagsimula na ang palabas. Nang makita siya ni Imelda, bigla itong tumayo at sinalubong siya. Ang mga mata ay nanunubig. Hinawakan nito ang kanyang kamay nang mahigpit. Liana, Hija, anong nangyayari? Ang boses ni Imelda ay nanginginig at puno ng hinagpis, sapat na lakas para marinig ng lahat ng empleyadong malapit sa lobby. Bakit mo kami ginaganito? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ganito na lang ba? Napatingin ang ilang katrabaho ni Liana. Ang tsismis ay nagsimula nang kumalat na parang apoy. Si Liana ay natigilan, hindi dahil sa sinabi ni Imelda, kundi dahil sa perpektong pag-arte nito. Ang dating biyenan niya ay tila isang kaawa-awang ina na inapi. Tita, hindi po ito ang tamang lugar para pag-usapan yan. Mahinahon, ngunit mariing sabi ni Liana. Ngunit hindi nagpatinag si Imelda. Lalo pa nitong nilakasan ang kanyang boses. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Saan pa natin to pag-uusapan, Liana? Hindi mo na sinasagot ang mga tawag namin. Iniisip ko na lang ang mga apo ko. Paano na sila? Itinatakwil mo na ba sila sa amin? Kawawa naman si nanay. Narinig ni Liana na bulong ng isang kasamahan sa di kalayuan. Grabe naman pala si Liana. Sabi naman ng isa pa, ang bawat bulong ay parang isang karayom na tumutusok sa balat ni Liana. Ang hiya ay nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Ito ang gusto ni Imelda. Ang ipahiya siya, ang wasakin ang kanyang reputasyon, ang gawin siyang kontrabida sa harap ng lahat. Ngunit ang Liana, nakaharap nila ngayon,
ay hindi na ang Liana na dati nilang kilala. Ang hiya ay mabilis na napalitan ng isang malamig na katatagan. Tumingin siya sa mga mata ni Imelda at pagkatapos ay kay Rafael na nakayuko lang. Sa halip na sumigaw pabalik, pinanatili niya ang kanyang propesyonal na tono. "Magandang hapon po, Tita Rafi," sabi niya, malinaw at walang panginginig. "Halina po kayo. Sa conference room tayo mag-usap para mas pribado." Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papunta sa pinakamalapit na bakanting conference room. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat. Isang deklarasyon na siya ang may kontrol sa sitwasyon. Hindi sila. Walang nagawa ang mag-ina kundi sumunod. Nawala ang kanilang momentum. Ang kanilang drama ay nabitin sa ere. Pagpasok nila sa silid, isinara ni Liana ang pinto. Ang tunog ng pagsara nito ay nagpabago sa buong atmosphere. Nawala na ang audience. Sila-sila na lang. "Ano na namang palabas ito, tita?" Diretsong tanong ni Liana. Ang boses ay wala ng bahid ng paggalang na pilit niyang ipinapakita kanina. Nawala ang pagiging kaawa-awa sa mukha ni Imelda. Ang pumalit dito ay ang tunay niyang anyo, isang mukhang puno ng galit at pagmamataas. "Huwag mo akong kausapin ng ganyan, Liana. Wala kang utang na loob." "Utang na loob?" Mahinang tumawa si Liana. "Paulit-ulit na lang po tayo. Tapos na ako sa pagbabayad ng utang na yan." Tumingin siya kay Rafa. "At ikaw, hanggang kailan ka magtatago sa likod ng nanay mo?" "Wala kang pakialam," sigaw ni Rafael, sa wakas ay nagsalita. "Tama na," sabi ni Liana. Ang boses ay tumaas na rin. "Nakinig na ako sa inyo. Ngayon, kayo naman ang makinig sa akin." Tumingin siya ng diretso kay Imelda. "Ang drama ninyo ay hindi nagagana sa akin. Hindi na." Natigilan si Imelda. Nakita niya sa mga mata ni Liana ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Isang pader na hindi na niya kayang wasakin. Nang mapagtanto niyang wala ng epekto ang kanyang mga luha at panunumbat, ginamit niya ang kanyang huling sandata, ang pinakamabisa at pinakamalakas. Ang kanyang boses ay bumaba, naging isang mapanganib na bulong. "Talaga, Liana? Ganyan ka na ba katigas? Ganyan na ba kahalaga sa iyo ang pera?" Lumapit siya ng kaunti. Ang mga mata ay nanlilisik. "Kung pera lang ang mahalaga sa iyo, baka pati mga anak mo, makalimutan mo na rin kung paano mahalin." Ang mga salita ay tumama kay Liana na parang isang kidlat. Ang lahat ng kanyang tapang, ang lahat ng kanyang katatagan ay biglang nanghina sa harap ng banta na yon. Hindi yon banta sa pera o sa bahay. Iyon ay isang banta sa kanyang pagiging ina, sa kanyang pinakamamahal sa mundo. Isang tunay na takot ang gumuhit sa kanyang mukha. At sa pagkakita nito, ngumiti si Imelda. Isang ngiting tagumpay. Alam na niya ngayon kung saan titirahin si Liana at gagamitin niya iyon ng walang awa. Umuwi si Liana mula sa opisina na may mabigat na puso. Ang mga salita ni Imelda ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang laso na naghahanap ng puwang para kumapit. Baka pati mga anak mo, makalimutan mo na rin kung paano mahalin. Ang takot na baka gamitin ni Imelda ang mga bata laban sa kanya ay mas masahol pa sa kahit anong panunumbat tungkol sa pera. Alam niya, sa ugali ni Imelda, hindi ito malabong mangyari. Anong laban niya kung sakaling dalhin nito sa korte ang usapan? Siya ang nagtatrabaho maghapon. Madaling baluktutin ang kwento na napapabayaan niya ang kanyang mga anak. Dahil sa takot na ito, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanya. Kailangan niyang maging handa. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili at, higit sa lahat, ang kanyang mga anak sa anumang legal na paraan. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin sina Lia at Jose, hindi siya nagpahinga. Sa halip, hinalughog niya ang kanyang maliit na aparador. Hinanap niya ang isang luma,
at malaking kahon na puno ng mga lumang dokumento. Birth certificates, mga lumang kontrata, at iba pang mahahalagang papel. Kailangan niyang ayusin ang lahat. Siguraduhing nasa kanya ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagiging isang responsableng ina. Habang naghahalongkat siya sa mga folder at envelope, may isang bagay sa ilalim ng kahon ang nakaagaw ng kanyang pansin. Hindi ito isang dokumento. Isa itong luma at itim na baul na gawa sa kahoy, ang paboritong baul ng kanyang yumaong ina. Dito nito itinatago ang kanyang mga pinakamahahalagang gamit. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na nagpabalik sa kanyang kabataan. Mga lumang litrato, mga sulat, at sa ilalim ng lahat, isang maliit na kwaderno na balot sa telang seda. Ang diary ng kanyang ina. Naramdaman ni Liana ang paghigpit ng kanyang dibdib. Ilang taon na rin mula nang huli niyang hawakan ang mga gamit na ito. Binuklat niya ang kwaderno. Ang mga pahina ay naninilaw na. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay pamilyar pa rin. Bawat kurba ay naglalaman ng alaala. Nagbasa siya ng ilang pahina, mga simpleng kwento tungkol sa araw-araw na buhay, mga recipe, mga pangarap. Ngunit may isang entry na may petsang halos 10 taon na ang nakalipas, ang nagpatigil sa kanya. Ito ang panahon kung kailan sila nasa pinakamatinding pagsubok sa buhay. Ang sulat ay tungkol sa araw na ibinigay ni Imelda ang perang pampagamot sa sakit ng kanyang ina. Dumating si Imelda kanina, parang isang anghel na hulog ng langit. Basa ni Liana sa isip niya. Ibinigay niya ang perang kailangan natin para sa ospital. Sabi niya, huwag na naming isipin ang pagbabayad. Ang mahalaga raw ay ang gumaling ako. Napakabuti niyang kaibigan. Habang buhay naming tatanawin itong utang na loob. Bumigat na naman ang puso ni Liana. Ito na nga, ang patunay ng kabutihan ni Imelda, isinulat mismo ng kanyang ina. Ngunit habang ipinagpapatuloy niya ang pagbabasa, isang pangungusap sa dulo ng entry ang nagpakunot sa kanyang noo. Nakapagtataka lang, bago niya ibinigay ang pera, marami siyang tanong tungkol sa mana na makukuha namin mula kay Lola sa probinsya. Alam yata ni Imelda ang tungkol dito, bago ko pa man sabihin sa kanya. Siya pa yata ang unang nakaalam. Marahil ay narinig niya lang mula sa mga kamag-anak. Paulit-ulit na binasa ni Liana ang mga salitang iyon. Siya pa yata ang unang nakaalam. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanya. Hindi ito galit, hindi rin lungkot. Ito ay pagdududa. Isang maliit na butil ng pagdududa na nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Ang pagkakaalala niya, naging malaking sorpresa sa kanila ang balita tungkol sa mana. Isang maliit na lupain na naibenta na ang pera ay dumating 1 buwan. Matapos silang tulungan ni Imelda, ginamit nila ang bahagi ng mana para subukang bayaran si Imelda. Ngunit mariin itong tumanggi at sinabing, iyon ay tulong, hindi pa utang. Pero paano kung alam na pala ni Imelda na may darating na pera? Paano kung hindi iyon simpleng kabutihan ng loob? Paano kung yun ay isang kalkuladong hakbang? Ang ideya ay tila napakasama. Halos hindi niya kayang isipin. Ngunit ang mga pangyayari sa mga nakaraang araw, ang pagmamanipula, ang pag-arte, ang walang awang paggamit sa kanyang mga anak, ay nagpapatunay na kayang gawin ni Imelda ang anumang bagay para sa kanyang kapakanan. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, umaasang may iba pang detalye. Sa susunod na pahina, may isa pang pangungusap na nakaagaw ng kanyang pansin. Sinabi ko kay Imelda na kakausapin namin si Attorney Benitez, ang matagal ng abogado ng aming pamilya, tungkol sa mga papeles ng mana. Ngumiti lang siya at sinabing mabuti raw iyon. Attorney Benitez, Tio Ben, ang tawag nila dito noong bata pa siya. Isang matalik na kaibigan ng kanyang ama.
Matagal na niyang hindi ito nakikita. Buhay pa kaya ito? Isang bagong pag-asa ang sumibol sa puso ni Liana, kasabay ng pagdududa. Ang kwentong matagal na niyang pinaniniwalaan, ang kwentong nagbigay bigat sa kanyang balikat sa loob ng maraming taon, ay bigla na lang nagkaroon ng bitak. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang hanapin si Chuben. Isinara niya ang diary. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong posibilidad. Ang posibilidad na ang tanikalang nakapulupot sa kanyang leeg ay baka hindi pala gawa sa utang na loob. Baka ito ay gawa sa purong kasinungalingan. Kinabukasan, nag-file ng leave si Liana sa trabaho. Isang bagay lang ang nasa isip niya. Hanapin si Attorney Benitez. Sa tulong ng isang lumang phone directory at ilang tawag sa mga dating kakilala, nakuha niya ang address. Nakatira na pala ito sa isang maliit na bayan sa Laguna. Retirado na sa pagiging abogado. Habang nagmamaneho siya paakyat ng Tagaytay, papunta sa Laguna, halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Umaasa siyang mali ang kanyang hinala, na sana ay purong kabutihan nga lang ang ginawa ni Imelda. Ngunit sa kabilang banda, may isang bahagi sa kanya na gustong malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit, para tuluyan na siyang makalaya. Ang bahay ni Chuben ay, simple lang, isang maliit na bungalow na napapaligiran ng mga halaman. Isang matandang lalaki na may buhok na puti na ang lahat, nakasalamin, at may mabait na ngiti ang sumalubong sa kanya sa pinto. Liana? Hija, ikaw na ba yan? Gulat na tanong ng matanda. Ang laki mo na, kamukhang kamukha ka ng iyong ina. Tio Ben, sabi ni Liana, sabay mano. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Nako, wala yon. Pumasok ka. Sa loob ng bahay naupo sila sa mga silyang yantok. Nagtimpla ng tsaa si Tio Ben habang kinakamusta ang buhay ni Liana. Nakinig lang ito nang may pag-unawa habang ikinukwento ni Liana ang tungkol sa kanyang mga anak at sa kanyang trabaho, ngunit iniwasan niya munang banggitin ang tungkol sa mga Sandoval. Tio, pagsisimula ni Liana, nang medyo nagkapalagayan na sila ng loob, may mahalaga po akong sadya sa inyo. Ito po ay tungkol sa utang namin kay Tita Imelda Sandoval. Ang ngiti sa mukha ni Chuben ay unti-unting nawala. Ibinalik niya ang tasa ng tsaa sa platito at tumingin ng seryoso kay Liana. Si Imelda, sabi niya, na parang isang pangalang matagal na niyang hindi naririnig. Ano ang tungkol sa kanya? Inilabas ni Liana ang diary ng kanyang ina at itinuro ang entry na kanyang nabasa. Tiyo, naalala niyo po ba ang panahon na ito? Noong tinulungan niya kami para sa ospital, tumango si Chuben. Oo, naaalala ko. Isang mabigat na panahon para sa pamilya ninyo. Nabanggit po dito ng mama na kayo raw po ang kakausapin niya tungkol sa mana mula kay Lola. At nabanggit din po niya na tila alam na ni Tita Imelda ang tungkol sa mana bago pa man niya sabihin. Huminga ng malalim si Liana. Tiyo, nagpunta po ba si Tita Imelda sa inyo noon para magtanong tungkol sa mana? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin sa malayo si Chuben na tila binabalikan ng isang malayong alaala. Pagkatapos ng ilang sandali, bumuntong hininga ito ng malalim. Pinagsisisihan kong hindi ko ito sinabi sa mama mo noon, mahinang sabi ng matanda. Puno ng lungkot ang boses. Ang puso ni Liana ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Oo, Liana. Nagpunta siya sa opisina ko, pag-amin ni Chuben. Mga 2 linggo bago siya nag-abot ng tulong sa inyo. Nagpakilala siya bilang matalik na kaibigan ng iyong ina. Marami siyang tanong. Tinanong niya kung gaano katagal bago maproseso ang mga papeles, kung magkano ang posibleng halaga ng lupain. Akala ko noon, nagmamalasakit lang siya. Isang kaibigang gustong siguraduhin na may darating na tulong para sa pamilya ninyo.
Ang bawat salita ni Tioben ay isang kumpirmasyon, isang piraso ng isang masamang palaisipan na nabubuo sa isipan ni Liana. Akala ko, mabuti ang intensyon niya. Pagpapatuloy ng matandang abogado. Hindi ko inakala na gagamitin niya ang impormasyong yon para gumawa ng isang palabas. Para lumabas na siya ang tagapagligtas, para maitali kayo sa isang utang na loob na hindi naman dapat umiral. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa kanyang inaasahan. Hindi lang ito simpleng pagkalkula. Ito ay isang malalim na panloloko, isang pagtataksil sa pagkakaibigan, isang pagmamanipula na binalak at isinagawa ng perpekto. Ang tulong ni Imelda ay hindi tulong. Ito ay isang investment, isang puhunan para sa habambuhay na kontrol. Patawarin mo ako, Hija, sabi ni Tioben. Kung naging mas mapanuri lang ako noon. Umiling si Liana, pinipigilan ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Wala po kayong kasalanan, Tio. Siya po ang may kasalanan. At ako po, naging bulag ako sa loob ng 10 taon. Tumayo si Liana. Ang pagdududa at pag-asa na dala niya papunta roon ay napalitan na ng isang matatag at hindi matitinag na katotohanan. Tio, kung sakaling kailanganin ko po kayo, kung sakaling umabot ito sa korte, maaasahan ko po ba kayo na tumistigo? Tumingin si Tioben sa mga mata ni Liana. Nakita niya rito ang determinasyon ng kanyang yumaong ina. Para sa iyong ina at para sa katarungan, mariing sabi niya. Oo, Liana, nandito ako. Umalis si Liana sa bahay ni Tioben na may bagong sandata sa kanyang mga kamay. Hindi na ito isang simpleng laban para sa pera o kalayaan. Ito na ay isang laban para sa katotohanan. Ngunit habang nagmamaneho siya pabalik ng Maynila, hindi niya alam na ang kalaban ay may inihahanda ng isang mas maruming at mas masakit na atake. Isang atake na direktang tututok sa kanyang pinakamalaking kahinaan. Ang biyahe ni Liana pabalik sa Quezon City ay puno ng isang bagong klaseng enerhiya. Ang bigat sa kanyang dibdib na dala niya sa loob ng maraming taon ay napalitan ng isang kakaibang gaan. Ang katotohanan, kahit gaano pa ito kapangit, ay nagbigay sa kanya ng kalayaan. Hindi na siya alipin ng isang kasinungalingan. Hawak na niya ang sandata. Si Tioben ang kanyang alas. Haharapin niya sina Imelda at Rafael, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang taong may alam sa kanilang maduming laro. Pagdating niya sa kanyang apartment, nadatnan niyang mahimbing ng natutulog ang kanyang mga anak sa pangangalaga ng isang pinagkakatiwalaang yaya. Hinalikan niya sila sa noo at isang panibagong tapang ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Para sa kanila ang laban na ito. Umupo siya sa kanyang maliit na sala. Pinaplano ang kanyang susunod na hakbang. Hindi na siya padadala sa drama. Hindi na siya papasok sa isang walang kwentang sigawan. Kakausapin niya sila ng direkta at may ebidensya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Oras na para tapusin ang lahat. Tinawagan niya si Rafael. Nagring ito ng ilang beses bago sinagot. Oh, malamig na sagot ni Rafael. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Liana. Ang boses ay kalmado at kontrolado. Ikaw at ang nanay mo. Gusto kong magkita tayo. Narinig ni Liana ang isang mapanuyang tawa sa kabilang linya. Para ano? Para isumbat mo na naman ang pera mo? Tigilan mo na kami, Liana. Hindi ito tungkol sa pera, Rafi, marising sabi ni Liana. Ito ay tungkol sa isang matagal ng kasinungalingan. Tungkol sa tulong ng nanay mo 10 taon na ang nakakaraan. Isang sandaling katahimikan. Malinaw na nabigla si Rafael sa kanyang sinabi. Ito ang unang pagkakataon na binuksan niya ang paksang yon. May natuklasan ako, Rafi, at sa oras na malaman mo, baka mahiya ka sa sarili mo at sa nanay mo. Pagpapatuloy ni Liana, ang bawat salita ay may diin. Ngunit bago pa man niya masabi ang tungkol kay Tioben, biglang nagsalita si Rafael. At ang tono nito ay nagbago.
Hindi na ito mapanuya o galit. Ito ay isang tono na halo-halong pag-aalala at tagumpay. Liana, teka, sabi ni Rafael at tila may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Tumigil ka na. Baka lalo lang lumala ang sitwasyon. Anong ibig mong sabihin? Si Mama. Nagsimulang magsalita si Rafael. Galit na galit siya pagkatapos ng nangyari sa opisina mo. May ginawa siyang hindi ko na napigilan. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa likod ni Liana. Mas masahol pa sa naramdaman niya sa opisina. Anong ginawa niya, Rafi? Sabihin mo. Huminga ng malalim si Rafael bago binitawan ng bomba. Si Mama. Nag-file na siya sa korte. Kaninang hapon lang, gusto niyang kunin ang mga bata. Ang mundo ni Liana ay gumuho. Ang cellphone ay halos mabitawan niya. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Ano? Yun lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang pabulong na sigaw ng hindi paniniwala. Kinuha niya ang provisional custody para kina Lia at Jose. Pagpapatuloy ni Rafael. Ang dahilan niya, child neglect. Laging kang wala dahil sa trabaho, yan ang sabi niya, na hindi mo na nabibigyan ng sapat na atensyon ang mga bata. May mga testigo raw siya, mga kapitbahay, mga kaibigan. Ang lahat ng lakas na nakuha ni Liana mula sa katotohanang natuklasan niya ay biglang naglaho na parang bula. Ang kanyang sandata laban sa kasinungalingan ay naging walang silbi. Anong laban ng isang lumang kwento laban sa isang kasong legal na nagbabantang kunin ang kanyang mga anak? Si Imelda ay hindi lang pala nagbanta. Umaksyon na ito. At ang aksyon nito ay isang direktang saksak sa kanyang puso. Ding! Isang tunog ng email notification ang narinig niya mula sa kanyang laptop. Pinadala na rin sa iyo ng abogado ni Mama yung kopya. Sabi ni Rafael sa kabilang linya na tila nabasa ang nangyayari. Liana, sinubukan ko siyang pigilan pero hindi na pinansin ni Liana ang sinasabi ni Rafael. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang kanyang email. At nandoon nga, isang email mula sa isang law firm na hindi niya kilala. Ang subject, Petition for Temporary Custody, Sandoval versus Reyes. Binuksan niya ang attachment. Isang legal na dokumento, puno ng mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit ang mensahe ay malinaw na malinaw. Mga salitang nagsasabing siya ay isang pabayang ina. Mga kasinungalingang isinulat sa papel na may selyo ng isang korte. Tinitigan niya ang mga pangalan ng kanyang mga anak sa dokumento. Lia Sandoval, Jose Sandoval, at sa tabi ng mga pangalan nila, ang pangalan ni Imelda bilang petitioner. Ang babaeng nagnakaw ng kanyang pera. Ang babaeng sumira sa kanyang kapayapaan. Ngayon ay sinusubukan ng nakawin ang kanyang mga anak. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hirap huminga. Ang pakiramdam ay masahol pa sa pagtataksil. Ito ay pakiramdam ng ganap na pagkatalo. Pakiramdam niya na corner na siya. Dinala siya ni Imelda sa isang sulok kung saan wala siyang laban. All is lost. Lahat ay nawala. Hindi natulog si Liana ng gabing iyon. Ang bawat salita sa petisyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang bangungot na gising niyang nararanatan. Ngunit sa pagitan ng takot at desperasyon, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab. Hindi ito ang galit na naramdaman niya dati. Ito ay ang tapang ng isang inang wala nang pagpipilian, kundi ang lumaban hanggang sa huling hininga. Kinabukasan, sa halip na tawagan ng isang abogado para harapin ang kaso sa korte, may ibang ginawa si Liana. Tinawagan niya si Rafael. Isa lang ang hinihiling ko, sabi ni Liana. Ang boses ay kalmado na parang tubig bago ang isang malakas na bagyo. Isang pag-uusap. Sa bahay, kayong dalawa ng nanay mo, mamayang gabi. Kung hindi kayo pumunta, itutuloy ko ang laban na ito sa korte at sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang lahat ng ginawa ninyo.
Marahil ay dahil sa bigat ng kanyang banta, o marahil ay dahil sa kakarampot na konsensyang natitira kay Rafael, pumayag ito. Kinagabihan, ang sala ng bahay na pinag-aagawan nila ay naging isang arena. Dumating si Imelda at Rafael. Ang mukha ni Imelda ay puno ng kumpiyansa na parang isang reyna na bibisita sa kanyang nasakop na teritoryo. Naupo siya sa pinakamalaking sofa na para bang pag-aari niya ito. Si Rafael ay nakatayo sa likod niya, hindi mapakali. At sa isang sulok, nakaupo si Cassandra, tahimik na nagmamasid, na parang isang buwitre na nag-aabang sa resulta ng laban. Si Liana ay nakatayo sa gitna ng sala, mag-isa. Kalmado ang kanyang anyo, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Mabutit nakarating kayo, pagsisimula ni Liana. Tapusin na natin to, Liana, sabi ni Imelda. Walang pasensya. Alam mong wala kang laban. Para rin naman sa mga bata ito. Sa amin, sigurado ang kinabukasan nila. Nagsimula na namang magsalita si Imelda tungkol sa kanyang pagmamahal sa mga apo, sa kanyang pag-aalala, sa kapakanan ng mga ito. Isang perpektong talumpati na idinisenyo para durugin ang natitirang lakas ni Liana. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang litanya, pinutol siya ni Liana. Tapos na po ba kayo sa palabas, Tita Imelda? Ang tanong ay simple, ngunit ang lamig sa tono ni Liana ay nagpatigil sa lahat. Ang mga mata ni Imelda ay nanlaki sa gulat at inis. Bago pa man makasagot si Imelda, may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Liana. Isang matandang lalaki ang pumasok sa silid. Si Tioben. Ang kumpiyansa sa mukha ni Imelda ay biglang naglaho na parang bula. Ang kulay ng kanyang mukha ay nag-iba, naging maputla. Nakilala niya ang abogado. Si Rafael at Cassandra ay nagtatakang nagtinginan. Hindi alam kung sino ang bagong dating. Magandang gabi, Imelda. Bati ni Tioben. Ang boses ay magalang ngunit may bigat. Anong ginagawa mo dito? Nauutal na tanong ni Imelda. Hindi sumagot si Tioben. Tumingin lang ito kay Liana na para bang ibinibigay na sa kanya ang entablado. Humarap si Liana sa kanilang lahat. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, malinaw, at puno ng kapangyarihan ng katotohanan. 10 taon, pagsisimula niya. 10 taon akong naniwala sa isang kasinungalingan. 10 taon akong nagbayad sa isang utang na hindi naman pala totoo. Tumingin siya ng diretso kay Imelda na ngayon ay hindi na makatingin pabalik. Ang tulong na ibinigay mo sa pamilya ko ay hindi tulong. Isa yung palabas. Isang kalkuladong plano. 2 linggo bago mo ibigay ang pera, nagpunta ka sa opisina ni Tioben. Nagtanong ka tungkol sa mana na paparating sa amin. Alam mo na may darating na pera. Hinintay mo lang ang tamang tiyempo para lumabas na ikaw ang tagapagligtas, para maitali mo ako sa'yo habang buhay. Ang bawat salita ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Imelda. Si Rafael ay napatingin sa kanyang ina. Ang mukha ay puno ng hindi paniniwala. Ma, totoo ba yon? Hindi sumagot si Imelda. Nanatili itong tahimik. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabasag. Kinamit mo ang sakit ng nanay ko. Pagpapatuloy ni Liana, ang sakit sa kanyang boses ay hindi na maitago. Ginamit mo ang kahinaan namin para sa sarili mong kapakanan. At ngayon, sinusubukan mong gamitin ang mga anak ko. Lumapit si Liana kay Imelda. Ang mga mata ay puno ng luhang, hindi na niya pinigilan. Makinig ka, tita. Tapos na ang laro mo. Ibinigay niya ang kanyang ultimatum, ang huling baraha na hawak niya. Ibaba ninyo ang kaso, bawiin ninyo ang petisyon, o bukas na bukas, malalaman ng lahat ng tao, ng mga kaibigan ninyo, ng mga kamag-anak natin, ng buong mundo, kung kinakailangan, kung paano ninyo sinira ang pamilya ko para lang sa pera. At si Tioben ang unang magpapatunay sa lahat ng ito.
Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang kaharian ng kasinungalingan na itinayo ni Imelda sa loob ng isang dekada ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Siya, na laging may hawak ng kapangyarihan, ay wala nang masabi. Talo na siya, at alam niya ito. Ang katahimikan sa loob ng sala ay mas mabigat pa sa kahit anong sigaw. Ang bawat segundo ay tila isang oras habang hinihintay ng lahat ang pagbagsak ng hatol. Ang ultimatum ni Liana ay nakabitin sa ere. Isang espadang naghihintay kung kaninong leeg babagsak. Si Imelda ay nanatiling nakaupo, ngunit ang postura niya ay nagbago na. Ang dating pagiging reyna ay nawala. Ang pumalit ay ang anyo ng isang matandang babae na biglang humina. Ang mga balikat ay bumagsak, ang mga mata ay nakatitig sa sahig. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita siya ng lahat na talunan. Si Cassandra, na kanina patahimik sa isang sulok, ay dahan-dahang tumayo. Walang salita, walang paalam. Kinuha niya ang kanyang mamahaling bag, inayos ang sarili, at sa huling pagkakataon ay sumulyap kay Rafael. Isang sulyap na puno ng pagkadismaya at pag-iwan. Pagkatapos ay naglakad na siya palabas ng pinto. Ang tunog ng pagsara nito ay ang hudyat ng paglubog ng isang barko na nililisan na ng mga daga. Alam niyang tapos na ang maliligayang araw. Ang lahat ng mata ngayon ay napunta kay Rafael. Tumingin siya sa kanyang ina, ang babaeng buong buhay niyang sinamba at kinatakutan. Ngayon, ang nakikita niya ay hindi isang makapangyarihang matriarch, kundi isang taong puno ng kasinungalingan. Pagkatapos, tumingin siya kay Liana, ang babaeng binaliwala niya, sinaktan, at pinagsamantalahan. Nakita niya sa mga mata nito ang sakit, ngunit nakita rin niya ang lakas. Isang lakas na hindi niya kailanman nakita noon. Isang bagay sa loob ni Rafael ang gumuho. Ang paghanga sa kanyang ina, ang pagmamataas sa kanyang sarili, ang paniniwalang karapat-dapat siya sa lahat ng bagay. Lahat ay nawala. Ma, halos pabulong na sabi ni Rafael. Ang boses ay basag. Tama na. Iyon lang. 2 salita. Ngunit sa 2 salitang yon, pinili na ni Rafael ang kanyang panig. Hindi na siya sundalo ng kanyang ina. Dahan-dahang tumango si Imelda. Isang tango ng pagsuko. Hindi dahil sa sinabi ni Rafael, kundi dahil alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang reputasyon na mas mahalaga pa kaysa sa pera ay nakasalalay sa katahimikan ni Liana. Hindi na nagsalita pa si Liana, hindi na kailangan. Nakuha na niya ang kanyang tagumpay. Tumingin siya kay Tioben at bahagyang tumango, isang pasasalamat na walang tunog. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas ng bahay. Ang bahay na naging simbolo ng kanyang sakripisyo at pagdurusa sa bawat hakbang niya palayo. Naramdaman niya ang pagtanggal ng mga kadenang matagal nang nakagapos sa kanya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang kapayapaang hindi pa niya naramdaman noon. Hindi na siya lumingon pabalik. Naiwan sa sala ang mag-inang Sandoval. Si Imelda, nakaupo pa rin, mag-isa sa gitna ng kanyang gumuhong kaharian. At si Rafael, nakatayo, nawawala. Hindi alam kung paano sisimulan ang pagpulot sa mga basag na piraso ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang araw. Gaya ng inaasahan, nakatanggap ng email si Liana mula sa abogado ni Imelda. Ang kaso ay opisyal ng binawi. Tapos na ang laban. Isang gabi, habang naghahanda siya ng hapunan sa kanyang maliit, ngunit payapang apartment, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-alinlangan siyang sagutin, ngunit sinagot pa rin niya. Hello? Liana. Ang boses ni Rafael, ngunit iba na ito. Wala na ang dating yabang at kumpiyansa. Ang naririnig niya ay ang boses ng isang taong pagod at puno ng pagsisisi. Isang mahabang katahimikan. Patawad, Liana.
Yun lang ang sinabi nito. Hindi na niya ito hinintay pang magpaliwanag. Hindi na rin siya nagtanong. Click. Pinatay na nito ang tawag. Ibinaba ni Liana ang kanyang cellphone. Hindi siya nakaramdam ng galit, hindi rin ng saya. Ang naramdaman niya ay wala. Si Rafael ay isa na lamang boses mula sa nakaraan. Isang multo na wala ng kapangyarihang saktan siya. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas na haharapin niya kasama ang kanyang mga anak. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-ulan ay napalitan na ng malamig na simoy ng Disyembre. Para kay Liana, ang pagbabago ng panahon ay sumasabay sa pagbabago ng kanyang buhay. Iniwan na nila ang luma nilang apartment. Sa tulong ng naipon niyang pera mula nang matigil ang sustento sa mga Sandoval, nakahanap siya ng isang maliit ngunit mas maaliwalas na townhouse sa isang tahimik na subdivision. Hindi ito kasing laki ng bahay na dati niyang binabayaran, pero para sa kanya, ito ang pinakamagandang palasyo sa buong mundo. Dahil ito ay tunay na sa kanila. Isang Sabado ng umaga, abala silang tatlo sa pag-aayos ng kanilang bagong tahanan. Si Liana ay nag-a-assemble ng isang maliit na bookshelf, habang si Lia at Jose naman ay masayang naglalagay ng kanilang mga laruan at libro dito. Ang kanilang mga halakhak ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay, isang musikang matagal nang hindi naririnig ni Liana. Mami, dito po natin ilagay yung mga fairy tale books. Masayang sabi ni Lia, hawak ang isang makapal na libro. Good idea, anak. Nakangiting sagot ni Liana. At yung mga libro naman ni Kuya Jose tungkol sa dinosaurs sa ilalim para madali niyang makuha. Habang nag-aayos sila, walang sino man sa kanila ang bumabanggit sa nakaraan. Hindi na nagtatanong si Jose kung bakit hindi umuuwi ang kanilang ama. Hindi na rin ikinukwento ni Lia ang tungkol sa kanyang Lola Imelda o Tita Cassie. Ang kanilang mundo ngayon ay umiikot na lang sa kanilang tatlo. Isang gabi, habang magkakatabi sila sa kama at nagbabasa ng libro, tinanong ni Lia ang kanyang ina, Mami, love mo po ba kami? Niyakap ni Liana ang kanyang anak. Sobra pa sa sobra, anak. Kayo ang buhay ko. Kahit po ba may magalit sa inyo, love mo pa rin kami. Alam ni Liana kung saan nanggagaling ang tanong. Ito ang mga bakas ng laso na minsan nang itinanim sa isipan ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang isinara ang libro at hinarap ang dalawa niyang anak. Lia, Jose, makinig kayo kay Mami. Malumanay niyang sabi. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan na hahayaan nating saktan tayo ng ibang tao, kahit pa pamilya natin sila. Ang pagmamahal, lalo na ang pagmamahal sa sarili, ay nangangahulugan ng paglalagay ng boundaries, paggawa ng isang pader para protektahan ang puso natin. Tumingin siya sa kanilang mga inosenteng mukha. Ginawa ko ang pader na, yon para sa ating tatlo. Para dito sa loob ng bahay natin, puro pagmamahal at kapayapaan lang ang papasok. Naiintindihan niyo ba si Mami? Tumango ang dalawang bata at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ni Liana na tama ang lahat ng kanyang naging desisyon. Ang pagbabago ay hindi lang sa kanilang tahanan. Maging sa trabaho, napansin ng mga boss ni Liana ang kanyang bagong sigla at focus. Wala nang bigat na dinadala, mas naging mahusay siya sa kanyang ginagawa. Hindi nagtagal, isang magandang balita ang dumating. Na-promote siya. Isang bagong posisyon na may mas malaking sahod at mas magandang oportunidad. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, dinala niya ang mga bata sa parke para magdiwang. Habang pinapanood niya sina Lia at Jose na masayang naghahabulan sa damuhan, isang pakiramdam ng ganap na kaligayahan ang bumalot sa kanya. Ito na yon. Ito ang buhay na pinangarap niya. Simple, payapa, at tunay. Kinuha niya ang kanyang cellphone para kunan sila ng litrato nang biglang mag-vibrate ito. Isang text message mula sa isang dati niyang kaibigan sa kolehiyo na matagal na niyang hindi nakikita. Liana,
Nakita kita a few weeks ago sa mall, pero nahiya akong lumapit. Ang ganda mo pa rin. Coffee naman tayo minsan. Kamusta ka na? Napangiti si Liana. Dati, ang mga ganitong imbitasyon ay lagi niyang tinatanggihan. Palagi siyang pagod. Palagi siyang walang oras. Palaging may mas mabigat na responsibilidad. Ngunit ngayon, iba na. Mabilis siyang nag-reply. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nag-alinlangan. Oo naman, set ka lang. See you. Ibinulsa niya ang kanyang cellphone at huminga ng malalim. Nilalasap ang sariwang hangin ng dapit hapon. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ulit ang pagiging si Liana. Hindi lang isang ina, hindi lang isang ex-wife, hindi lang isang provider, kundi isang babaeng handa nang buksan muli ang kanyang sarili sa mundo. Ang coffee shop ay maliwanag at puno ng amoy ng bagong timplang kape. Nakaupo si Liana sa tapat ng kanyang kaibigan, si Ana, at kapwa sila tumatawa ng malakas, isang tawang matagal nang hindi naririnig ni Liana mula sa sarili niya. Grabe ka, hindi ka pa rin nagbabago, sabi ni Ana, habang pinupunasan ang luhang dulot ng kanilang katatawanan. Pero seryoso, Lia, you look happy. Totoong happy. Ngumiti si Liana, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. I am, Ana. For the first time in a long time, I really am. Nagkwentuhan sila tungkol sa buhay, sa trabaho, sa mga pangarap na nabuo at nawala. Hindi na inusisa ni Ana ang tungkol sa paghihiwalay ni Liana. Nakita na niya ang sagot sa aura ng kanyang kaibigan. Ang nakikita niya ay hindi isang babaeng wasak, kundi isang babaeng buo. Pag-uwi ni Liana sa kanilang townhouse, may isang sulat na naghihintay sa kanya sa ibabaw ng maliit na mesa sa may pinto. Isang postcard. Ang nasa larawan ay isang dalampasigan na may puting buhangin at asul na tubig. Walang address ng nagpadala. Binaligtad niya ito. May maikling sulat kamay sa likod, isang sulat na pamilyar pa rin sa kanya. Sana mapatawad mo ako. Walang pangalan. Ngunit alam ni Liana kung kanino galing. Mula kay Rafael. Tinitigan niya ang postcard ng ilang sandali. Ang mga salita ay hindi na nagdulot ng sakit o galit. Para na lang itong isang mensahe mula sa isang malayong lugar, isang malayong nakaraan. Hindi na niya kailangang magpatawad dahil matagal na siyang malaya. Kinuha niya ang postcard at inilagay ito sa loob ng isang libro sa bookshelf. Hindi para itago, kundi para maging bahagi na lang ng mga kwentong nakalimbag. Isang kabanatang natapos na. Kinagabihan, gaya ng dati, magkakatabi silang tatlo sa kama. Si Lia sa kanyang kanan, si Jose sa kanyang kaliwa. Binabasahan niya sila ng paborito nilang fairy tale. At namuhay sila ng maligaya magpakailanman pagtatapos ni Liana sa kwento. Mami, tanong ni Jose, na medyo antok na. Tayo po ba? Happy na forever? Hinalikan ni Liana ang noo ng kanyang anak. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, anak. Pero ang mahalaga, ngayon, masaya tayo. At yan ang ipaglalaban ni Mami araw-araw. Niyakap niya ang dalawang bata hanggang sa makatulog ang mga ito sa kanyang magkabilang bisig. Ang kanilang mahimbing na paghinga, ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Quezon City ay kumikinang sa dilim, isang dagat ng mga bituin sa lupa. Dati, ang mga ilaw na ito ay tila nangungutya sa kanyang kalungkutan. Ngayon, ang mga ito ay parang mga saksing nagdiriwang sa kanyang bagong simula. Ang babaeng dating nakakulong sa isang madilim na silid ng obligasyon at kasinungalingan ay wala na. Ang babaeng pagod at halos sumuko na ay isang malayong alaala na lang. Ang babaeng nakahiga ngayon, yakap ang kanyang mga anak, ay isang reyna. Isang reyna hindi ng isang malaking bahay o ng kayamanan, kundi ng isang maliit, ngunit matatag na kaharian na itinayo niya mula sa mga guho ng kanyang nakaraan.
Isang kaharian na ang pundasyon ay tapang, pagmamahal sa sarili, at hindi matitinag na pag-ibig ng isang ina. Hindi ito ang katapusan. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang payapang mukha ng kanyang mga anak. Ito ang simula